Yun ang napagkatang patuloy sa ating pag-usapan. Ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-usapan. At sa video na ito, pag-usapan natin ulit itong si Mike Abe, mga kababayan. Aba, pumalag si Mike Abe kay Senate President Escudero. Bakit daw inurong yung pizza na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Dapat daw tinuloy na. Wala ba daw balak talaga itong Senado na pag-usapan, uumpisahan itong impeachment laban kay VP Inday Sara Duterte, mga kababayan? Oh, bakit hindi ka nga tumakbo nung nakarang eleksyon? Dapat nga, Mike Abe, tumakbo ka ng pagka-senador nung nakarang eleksyon. Baka sakaling ikaw yung maging Senate President. Sigurado na, kung halimbawa ito yung maging Senate President, sigurado nang mapag-usapan yung impeachment na yan laban kay Vice President Duterte. Pero nga, wala kang magagawa. Maghintay ka kung kailan nila umpisahan. At yan, mga kababayan, wala naman talagang mangyayari dyan sa impeachment na yan. Talagang matatalo yung impeachment na yan. Ayon nga kay Senadora Amy Marcos, talo na. Talo na yung impeachment na yan dahil inurong na naman. Ang mangyari niyan, mga kababayan, urong yan. Hanggat wala na, hindi na magagawa, hindi na mangyayari yung pangarap ni Mike Abe na ma-impeach itong si Inday VP Sara Duterte para hindi na makatakbo ng pagka-presidente sa darating na presidential election ngayong 2028, mga kababayan. Yan talaga ang kagustuhan nila. Yan talaga ang gusto ni Mike Abe, na hindi na makatakbo itong si Inday VP Sara Duterte sa darating na presidential o 2028 presidential election, mga kababayan. May nagkukumpas nitong si Mike Abe na ito. Malabong wala nagkukumpas nito, mga kababayan. Dahil nga kung panuorin ninyo, kung tingnan ninyo yung kanyang mga social media account, walang ibang bukang bibig ito. Puro VP Inday Sara, puro paninira ito. Kaya nga, nagtatanong tayo kay Mike Abe. Mike Abe, magkano ba ang dahilan? Bakit ganun na lang yung kagustuhan mo na masira sa mata ng ating mga kababayan itong si Inday VP Sara Duterte? O ito na, mga kababayan, huwag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Ito na sinasabi ngayon ng mga congressman, kasama na yung mga prosecutor, lalo na si Congressman Defensor Lawrence Defensor, House Majority Leader ng ikatlong distrito yata ito ng Iloilo. Ano sabi? Sa masamang epekto ng pagdidelay at patalbog-talbog na desisyon ng Senado tungkol sa impeachment. Pakinggan po ninyo itong balitang ito. Katotohanan, the Senate cannot delay any further and cannot pass upon their duty to hold trial regardless of their verdict. And a no impeachment trial scenario is even worse for our democracy. Bilang prosecutor para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tanggap ni House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang pagkaurong sa schedule ng presentation ng articles of impeachment sa Senado. Gayunman, kung ito ang tatanungin, hiling nito maisagawa na rin ang pagkukonvene ng Senado bilang isang impeachment court sa June 11. Mula June 2, iniurong sa June 11 ang presentation ng articles of impeachment, ang huling araw kung kailan may plenary session ang Kongreso. Aminado ang kongresista, nalungkot ito sa magiging pag-antala ng impeachment. Holiday ang... Mas malungkot si Mike Abe, mga kababayan. Kung nalungkot yang si Congressman Defensor, mas malungkot itong si Mike Abe. Dahil nga, sa tingin ko, mga kababayan, kung halimbawa hindi talaga matutuloy ang impeachment na yan laban kay VP Inday Sara, naku po, magkano na lang kaya ang dahilan ang makukuha ni Mike Abe, mga kababayan? Ang June 12 Independence Day at Senate adjournment na ng 19th Congress sa June 14 hanggang July 27, 2025. I am disheartened because the delay has been long enough, but as a lawyer in any court, the defense
as well as the prosecution will have to abide by whatever the court will decide on and whatever order or whatever process the Senate court will issue. So, tatanggapin namin yon. Parang abogado lang sa korte. Naniniwala naman ang kongresista, walang problema sa usaping legal kung tatawid ang impeachment proceedings mula 19th sa 20th Congress. Pero kawalan umano sa taong bayan ng iba yung pagkaantala sa impeachment trial ni VP Sara o kung hindi na ito matutuloy pa. Samantala, kwestiyon din ni dating Senadora Leila de Lima, Representative-elect ng mamamayang Liberal Party List, ang pagkaurong ng schedule ng presentation ng articles of impeachment. Mahiwatig umano ito ng posibilidad na pagbotohan sa plenaryo ng Senado kung pwede pa ba o hindi na ituloy ang impeachment trial. Sina de Lima at Akbayan Representative-elect Shell Jokno ang mga inalok. Yung mukha ni Mike Abby, mga kababayan, yung sinabi nung reporter na matutuloy ba o hindi na itong impeachment trial laban kay VP Inday Sara Duterte. Yung mukha ni Mike Abby, mga kababayan, parang nangyak-ngyak na. Parang natatay. Itong impeachment na ito, sinabi na nga ni Senadora Amy Marcos ito na hindi na ito matutuloy. Mapuputol na ito. Talo na itong mga may kagustuhan na may impeach nga itong si Inday VP Sara Duterte. Kaya ikaw, Mike Abby, para kang nananaginip ng gising, para kang sumusuntok sa buwan. Wala malabo yung kagustuhan mo. Si Speaker Martin Romualdez na maging bahagi ng House Prosecution Panel. Grabe, ayan o, yung balitang yan o. Oo. Ano? Ano sabi mo? Wow. Well, tama naman sinabi ng defensor kasi abogado siya. Kung anong desisyon ng korte, gano'n, kung anong impeachment court, gano'n din. Kaya lang ay isipin mo yun. Hanggang June 14 na lang pala ang 19th Congress. Isipin mo. Ibig sabihin yan na Mike Abby, matatapos na yung 19th Congress. Tapos sa pasok na yung 20th Congress. Hindi na nga pwedeng itutuloy ang impeachment na yan. Kasi nangyari ang impeachment na yan. Ayon kay Attorney Macalintal, isang batikang abogado. Akala ko ba naniniwala ka sa mga abogado? Kay defensor naniniwala ka, pero sa mga batikang abogado na nagsasabi na dapat itigil ang impeachment na yan kasi nga hindi na pwedeng ituloy yung 19th Congress sa 20th Congress, mga kababayan. Pag ibang abogado ang magsasabi, naniniwala si Mike Abby, pero pag sila Senador Rodante Marcolita na isang batikang abogado, hindi siya naniniwala. Hindi rin siya naniniwala kay dating Senador Franklin Drilon na isa ring abogado na nagsasabi na yung impeachment na yan ay hindi na matutuluyan. At yung matutuloy man ay talo yan. Wala nga mangyayaring impeachment, Mike Abby. Huwag ka nang mangarap. O, tuloy natin to. Sana kung June 3 ay mabasa na yung article of impeachment, at least meron pang ilang araw. June 11, ang pinakauling schedule, kinabukasan ay Independence Day, alam pasok. Tapos, 14, close na ang Senado. Babalik na sa last week ng July, 20 Congress na yun. So talagang last minute, talagang hindi nila binigyan ng priority. Hanggat maaari ay parang ayaw nilang talakayin. Kitang-kita mo na ayaw ng Senado talakayin ang impeachment. Isipin mo, February pa pinag-uumpisan na, February pa nakarating sa Senado ang article of impeachment. Diba? March, April, May, June, so 4 na buwan. Tapos ngayon, patapos na, last 2 minutes na lang, saka lang nila isisingit. Malabo pa, baka ma-postpone pa yan. June 11, alas 4 ng hapon yata ang schedule. Yun lang ang gagawin nila. Basahan yung article of impeachment. Tapos close na ang Congress, ang Senado. Kasi independent kinabukasan. Tapos 14, totally close na ang Congress at Senate. Babalik nga po ay sa July, last week na ng July. Ganon. Talagang ginawang paningit na lang. Parang ang tingin nila, others lang ito. Hindi ito priority ng Senado. Parang paningit lang. Ginawa na lang paningit ng Senado sa kanilang schedule ang impeachment. Ganong kababaw. Ganong kahina ang dating ng ng impeachment ng taong bayan sa ating mga senador na nakaupo ngayon.
Yung mga bago, hindi natin masisisi. Wala pa sila, hindi pa sila member ng Congress ng Senado Sa July pa sila magsisimula. So itong natitira na na date o araw under 19th Congress ni Senator Escudero talaga hong ginawa lang paningit. Samantalang galing sa saligang batas. Kapangyarihan ng 1987 Constitution ang impeachment process, pero ginawa nilang parang toothpick lang yung impeachment. Di ginawa ng February, nakareses sila. Tapos in-schedule ng June 3, June 2, June 3, binago pa. Binigyan na lang ng isang araw, isang oras na lang kasi alas 4 ng hapon yata ang schedule na bigyan ng Isang oras. Isang oras lang yung impeachment. Grabe, ang laki. Ang laki ng problema ni Mike Abe, mga kababayan, ha. Dahil nga, itong mga senador, isang oras lang yung ibinigay para sa impeachment, para umpisahan itong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ibig sabihin, itong mga senador na ito ay alam nila na wala naman talagang sapat na basihan itong impeachment laban kay Inday BP Sara. Ano ba ang kanilang basihan, mga kababayan? Confidential fund. Bakit tinatarget nga lang? Ito yung tanong natin kay Mike Abe. Napakaraming ahensya ang tumatanggap ng confidential fund. Bakit itong OBP lang ang tinatarget ng Kongreso? 400 mahigit ang ahensya na mayroong confidential fund. Kahit yung mga mayor, mga kababayan, mayroon yan. Mayroong confidential fund yan. Bakit hindi mala sila nagpatawag ng ilang mga ahensya na mayroon din confidential fund para hindi magmukhang talagang politika? Kahit kunwari lang sana. Obvious naman, mga kababayan, na talagang ang target nila ay masira itong si Inday BP Sara Duterte para hihina nga ito. Pero dyan sila nagkakamali. Dahil ang taong bayan, wala na, matatalino na ngayon. Hindi katulad noon, Mike Abe, na kayong mga journalist ay kaya ninyong lukuhin ang mga tao sa pamamagitan ng inyong mga kasinungalingan. Sa pamamagitan ng pagbabalita ninyo ng hindi makatarungan, ng bias na balita, na kung sino ang gustong sirain ng mga nagpupundo sa inyong mga bayaran, kayong mga taga mainstream media kayo, ay yan yung titirahin ninyo. Iba na ngayon. Bago na tayo ngayon. Mga matatalino na ang mga Pilipino. Nadala na ang mga Pilipino sa mga nangyayari noon. O ito, patuloy natin to. Taon ng prosecutor na basahin ng article of impeachment, pagkatapos tapos na. Tapos na. Wala na. Kasi holiday na Oo. Tapos close na. Yun lang, babasahin lang, yun lang. Wala na. Ganong katipid, ganong kaigsi yung ibinibigay ng panahon ng Senado sa isang napakainit na impeachment process na issue against Vice President. Kaya ngayon pa lang kitang-kita na po natin ang malabnaw, madilim, kasing dilim ng sabaw ng pusit na magkaroon ng hustisya ang taong bayan sa pera nila, pera natin, na posibleng maling ginamit ng Office of the Vice President at wala na, mga kababayan. Ibig sabihin, inamin na ni Mike Abe na wala na talaga. Matitigil na talaga itong impeachment na ito. Sa sinabi ni Mike Abe na wala na, malabo na. Malabo pa sa sabaw ng pusit na matuloy itong impeachment na ito. Dahil nga sa palagi lang na inuurong, parang walang tawag nito, mga kababayan. Walang gana, walang interes itong Senado na umpisahan itong impeachment laban kay Inday BP Sara. Malagnaw nga, ayon kay kay Mike Abe, mga kababayan. Ibig sabihin, inamin na ni Mike Abe na itong impeachment na ito ay hindi na ito matutuloy. Mabuti pa sa'yo, Mike Abe, magbago ka na. Pwede ka namang magbago, Mike Abe. Ay total, kung magkano na yung dahilan na nakuha mo, di wala na yun.
Magbago ka rin ng content. Huwag mo nang laging BP Inday Sara, BP Inday Sara, Duterte. Tama na yan. Kasi pagdating ng 2028 presidential election, pag tumakbo si Inday BP Sara Duterte sa pagka-presidente, malamang mananalo ito at Mike Abe sa kangkungan ka na populutin sa mga panahon na yan. Yun na nga, dito na lang muna at hindi na natin tapusin itong video ni Mike Abe. Wala din naman, ganun din naman yung kanyang sasabihin. Puro lang paninira kay Vice President Duterte. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. May mga nagpa-shoutout sa atin dito. Shoutout natin. Shoutout kay James Salcon. Shoutout na rin kay Dandy Sirado. Shoutout kay Armanic Sorks. May nagpa-shoutout sa akin dito. Tingnan ko ha. Dito, naka-screenshot yun. Shoutout na rin kay Hins TV Idol ha. Shoutout sa iyo, Hins TV. Maraming salamat sa iyo, Hins TV. Shoutout. Shoutout na rin kay Hermias Balmures. Shoutout sa iyo, Idol ha. Shoutout na rin kay Faustino Halyari. Shoutout na rin kay sino ito? Saan may shoutout sa akin? Kay Richard Soriano. Shoutout ha. Maraming salamat sa iyo, Richard Soriano. Shoutout na rin kay Dinri Kumpusano. At saan pa yung may nagpa-shoutout pa sa akin dito? Wala na, yun lang yung nagpa-shoutout sa akin dito. Shoutout na rin kay Ma'am Bergie Vereligios ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Ma'am Edisa Burbi. Shoutout ha. Kay Maria Flor Soto. Shoutout. Kay Coller Labanza. Kay Jen Kundi. Shoutout. Kay Buyit Pedroso. Shoutout sa iyo, Idol ha. Kay Saldi Ramirez, Idol. Shoutout ha. Shoutout sa iyo, Idol. Shoutout na rin sa iyo kay Corazon Gonzales. Shoutout na rin kay Niller Cafe. Shoutout na rin kay Zumira. Kay Sammy Vlog, Idol. Sammy Vlog. Shoutout. Maraming salamat, Sammy Vlog. Hens TV. Maraming salamat sa iyo, Idol, ulit ha. Kay Rally Aurida. Shoutout sa iyo, Idol ha. Marami ditong kadiwa. Gusto mo buklod o binhi? Buklod o binhi. Shoutout na rin sa iyo ha. Ako si Pitong. Shoutout kay Victoria Baloyot. At yun ang dito lang muna. Naning Daguman. Shoutout. At hanggang dito na lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.